Magandang araw sa inyong lahat mga mag-aaral sa ika-10 baitang, lalong-lalo na ang aking mga mag-aaral sa Yumbing National High School. Ngayong araw na ito, magkakaroon na naman tayo ng isang bagong aralin sa Araling Panlipunan ika-10, ikatlong markahan. Naway meron kayong matutunan sa ating aralin ngayon. Bago natin ipagpatuloy ang ating aralin ngayon, ating munang balikan ang ating napag-aralan ng mga nakaraang aralin. Napag-alaman natin na ang sex at gender ay may pagkakaibang kahulugan. At napag-alaman din natin na kung sabihin natin sexual orientasyon at gender identity ay mayroon din itong magkakaibang kahulugan. Okay, sa ngayon, ipagpapatuloy natin ang ating naumpisahang aralin para sa markahang ito. Ang ating aralin ngayon ay may isang competency. Ang aralin ito ay naglalayong matalakay ang sex at gender rules sa Pilipinas sa iba't ibang lipunan sa mundo. Bago matapos ang aralin, iyong matutuklasan ang pagtingin sa mga lalaki at babae sa iba't ibang lipunan sa daigdig. Pero bago natin tuklasin ang mga iyon, magkakaroon muna tayo ng paunang gawain. Okay? Sinech ite. Tukuyin kung sino ang personalidad na nasa larawan na aking ipapakita sa inyo. Una, sino ang nasa larawan? Okay, very good. Ito ay si Vice Ganda at ang kanyang kasarian ay gay or bakla. Sino naman itong nasa larawan? Very good, siya si Jake Cyrus, na mas kilala sa tawag na Charis Pempenko. Ang kanyang kasarian ay transgender. At ang panghuling larawan ninyo makikita ay sino naman? Okay, very good, siya si Ellen DeGeneres, isang sikat na host sa Amerika. Siya ay isang lesbian. Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang pag-aaral sa kasarian sa iba't ibang lipunan or gender rule sa Pilipinas. Sa bahaging ito ng aralin ay matutunghayan kung ano ang katayuan at gampanin ng babae at lalaki sa iba't ibang panahon sa kasaysayan ng ating bansa. Ang mga datos pangkasaysayan ay nagpapakita na ang kababaihan sa Pilipinas noon, maging ito man ay kabilang sa pinakamataas na uri o sa uring timawa, ay pagmamayari ng mga lalaki. Patunay nito ang pagkakaroon ng mga binukot at pagbibigay ng tinatawag na bigay kaya. Ang binukot ay ang mga babae na itinatago sa mata ng publiko. Itinuturing silang prinsesa. Hindi sila pinapayagang umapak sa lupa at hindi pinapayagang makita ng kalalakihan hanggang sa magdalaga. Ito ay isang kultural na kasanayan sa panay. Una nating tatalakayin ang panahong pre-kolonyal. Ayon sa Boxer Codex, ang mga lalaki sa panahong ito ay pinapayagang magkaroon ng maraming asawa. Subalit, maaring patawan ng parusang kamatayan ang asawang babae sa sandaling makita niya itong may kasamang ibang lalaki. Ipinakikita sa kalagayang ito na mas malaki ang karapatang tinatamasa ng kalalakihan noon kaysa kababaihan. Ang tanong, paano naman winawakasan ang pagkakatali sa kasal noon? Bagamat kapwa pinapayagan noon ang babae at lalaki na hiwalayan ang kanilang asawa, mayroon pa rin makikitang pagkiling sa mga lalaki. Kung gustong hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa, maaari niya itong gawin sa pamamagitan ng pagbawi sa ari-ariang ibinigay niya sa panahon ng kanilang pagsasama. Subalit, kung ang babae ang magnanais na hiwalayan ang kanyang asawa, wala siyang makukuhang anumang pag-aari. Ano naman ang kalagayan ng mga
kababaihan sa panahon ng Espanyol. Okay, base sa mga kaso na naobserbaran ni Dr. Lourdes Lapus, binanggit niya bilang conclusion sa kanyang aklat na Study of Psychopathology and Filipino Marriages in Crisis na Filipinas are brought up to fear men and some never escape the feelings of inferiority that upbringing creates. At idinagdag pa ni Imelda Driscoll na sa loob ng pamilya, ang mga Pilipina ay lumalaking tinitingnan bilang siyang pinagmumulan ng kapangyarihan sa pamilya. Ininarawan naman ni Emilina Ragazza Garcia ang sumulat ng akdang Position of Women in the Philippines, ang posisyon ng kababaihan sa Pilipinas noong panahon ng mga Espanyol. Sabi niya, reared and trained primarily of motherhood or for the religious life. Her education principally undertaken under the supervision of priests and nuns. Being economically dependent on her menfolk, she had to be subservient to them. Held out as an example was the diffident, chaste, and half-educated woman, whose all-consuming preoccupation was to save her soul from perdition and her body from the clutches of the devil incarnate in man. Makikita mula sa pag-aaral ni Garcia na limitado pa rin ang karapatang taglay ng kababaihan sa panahon ng mga Espanyol. Ito ay dahil sa sistemang legal na dinala ng mga Espanyol sa bansa ay nakabatay sa kanilang batas na tinitingnan ang kababaihan na mas mababa kaysa kalalakihan. Sa panahon naman ng Hapones, ipinakita ng mga Pilipino ang kanilang kagitingan sa pagtatanggol sa bansa sa abot ng kanilang kakayahan at maging hanggang kamatayan. Parihas na lumaban ang mga kalalakihan at kababaihan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang kababaihan na nagpapatuloy ng kanilang karera na dahilan ng kanilang pag-iwan sa tahanan ay hindi ligtas sa ganitong gawain. Sa panahon naman ng mga Amerikano, ang pagdating nila ay nagdala ng ideya ng kalayaan, karapatan at pagkakapantay-pantay sa Pilipinas. Sa pagsisimula ng pampublikong paaralan na bukas para sa kababaihan at kalalakihan, mahirap man o mayaman, maraming kababaihan ang nakapag-aral. Nabuksan ang isipan ng kababaihan na hindi lamang dapat bahay at simbahan ang mundong kanilang ginagalawan. Ang isyu naman ng pagboto ng kababaihan sa Pilipinas ay naayos sa pamamagitan ng isang espesyal na plebisito na ginanap noong Abril 30, 1937. 90% ng mga bumoto ay pabor sa pagbibigay karapatan sa pagboto ng kababaihan. Ito ang simula ng pakikilahok ng kababaihan sa mga isyu na may kinalaman sa politika. Nabatid mo sa katatapos sa paksa ang papel ng mga babae at lalaki sa iba't ibang panahon ng kasaysayan ng Pilipinas. At mayroon tayong bagong paksa, kasaysayan ng LGBT sa Pilipinas. Sa puntong ito, malalaman mo naman kung paano nagsimula ang kasaysayan ng LGBT, lesbian, gay, bisexual at transgender sa Pilipinas. Okay? So, ipagpatuloy natin ang ating aralin. Uumpisahan ko ang ating paksa sa pagbibigay ng kahulugan sa salitang babaylan. Ito ay isang leader spiritual na may tungkuling panrelihiyon at maihalin tulad sa mga sinaunang priestess at shaman. Ang salitang babaylan ay sinasabing tumutukoy sa babae. Mayroon ding lalaking babaylan. Halimbawa, ang mga asog sa Visayas noong ika-17 siglo, na hindi lamang nagbibihis babae, kundi nagbabalat kayo ring babae, upang ang kanilang mga panalangin umano ay pakinggan ng mga espiritu. Ang mga lalaking ito, gayunman, ay hindi lamang nagsusuot ng kaugaliang kasuotan ng mga babae, ginagaya rin nila ang mismong kilos ng mga babae. Sila rin ay pinagkakalooban ng panlipunang pagkilalang simboliko
bilang tila babae. At ilan din sa mga babaylang ito ay kasal. Sa dekada 60, ang pinaniniwalaang dekada kung kailan umusbong ang Philippine gay culture sa bansa. Sa mga panahong ito, maraming akda ang nailathala na tumalakay sa homoseksualidad. Mababanggit ang mga akda ni Victor Gamboa at Henry Feenstra, Lish Secrest at Luis Flores. Sa Pilipinas, ang umiiral na mga konsepto tungkol sa LGBT ay mula sa magkasamang impluwensya ng international media at ng lokal na interpretasyon ng mga taong LGBT na nakaranas mangibang bansa. At sa mga huling bahagi naman ng dekada 80 at unang bahagi ng dekada 90, maraming pagsulong ang inilunsad na naging daan sa pag-usbong ng kamalayan sa Pilipinong LGBT. May bibigay na halimbawa nito ang paglabas ng Ladlad, isang antolohiya na panulat ng mga Pilipinong miyembro ng gay community na inedit naman ni Danton Rimoto at J. Neil Garcia noong taong 1993. May daragdag naman ang sinulat ni Margareta Go Cinco Holmes na A Different Love, Being Gay in the Philippines noong 1994. At isang malaking yugto para sa lesbian activism sa Pilipinas ang naganap ng sumali ang di kilalang samahan na lesbian collective sa marcha ng International Women's Day noong Marso 1992. Ito ang kauna-unahang demonstrasyon na nilahukan ng isang organisadong sektor ng LGBT sa Pilipinas. Ang dekada 90 ang pinaniniwalaang simula ng LGBT movement sa Pilipinas. Itinatag ang Pro-Gay Philippines noong 1993, ang Metropolitan Community Church noong 1992, at ang UP Babaylan, pinakamatandang organisasyon ng mga mag-aaral na LGBT sa UP noong 1992. Ilang kilalang lesbian organization naman ang sumulpot noong dekada 90, gaya ng CLIC or Cannot Live in a Closet at Lesbian Advocates Philippines or LIAP. Unang partidong politikal naman na kumonsulta sa LGBT community ang partidong Akbayan Citizens Action Party. Ang konsultasyong ito ang nagbibigay daan sa pagkakabuo ng unang LGBT lobby group, ang Lesbian and Gay Legislative Advocacy Network or Lagablab noong taong 1999. Noong September 21, 2003, itinatag ni Danton Rimoto or the Professors Ateneo de Manila University ang politikal na partido na ang Ladlad. Sa simula, hindi pinayagan ng COMELEC ang Ladlad na tumakbo sa halalan ng taong 2010 dahil sa basihang imoralidad. Subalit, noong Abril 2010, ang partidong ito ay ganap ng pinayagan ng kataas-taasang hukuman ng Pilipinas na sila ay lumahok sa halalan. Noong taong 2004 naman, ginanap sa Maynila ang ika-10 anibersaryo ng LGBT Pride sa Pilipinas bilang bahagi ng Gay Pride March. Ang pagdiriwang na ito ay dinaluhan ng mga individual na kinilala ang sarili bilang bahagi ng pamayanan ng LGBT. Natapos na rin natin ang ating natalakay na aralin. Ngayon, kumuha kayo ng isang buong papel at isulat kung ano ba ang iyong natutunan mula sa paksang itinalakay natin gamit ang reflective journal. Okay, so sa reflective journal, isulat mo kung ano ang iyong natuklasan mula sa aralin. Ano ba ang iyong mga saloobin tungkol dito? At ano ba ang mga aral na iyong natutuhan sa araling ito? Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para gawin ang reflective journal. At para naman sa panghuling pagtataya, okay, ating gawin ang gawain ito. Sa isang kalahating papel,
isulat ang sagot sa mga katanungang ito. Okay? So mayroon tayong 5 katanungan. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto bawat tanong. Natapos na rin natin ang ating aralin. Naway meron kayong natutunan sa mga paksang ating natalakay. Hanggang sa muli nating pagkikita mga mag-aaral. Paalam at God bless you all.